Ang Mavericks bumabangon pa lang sa pagkakalubog sa Western, kumuha ng win streak nung nakaraang laro nila. Hindi pa tumatagal, inabot na naman ng problema yung mga to. Umiinit pa lang yung rookie nilang si Cooper Plug, si Davis, inabot na naman ng injury ngayon kontra dito sa Warriors. Parang nai-interrupt nga raw talaga ngayon ang Mavericks sa pagiging contender dahil sa availability ni Davis. Sa unang debut niya last season sa Dallas Mavericks, nag-exit yan dahil sa lower body injury at hindi natapos ang season. Nakapaglaro lang yan ng 9 games sa regular season nila para sa Mavericks. Tapos ngayong season, meron agad yan 2 injury na nakuha sa early games pa lang nila. Si Davis kasi nag-miss ng 14 games dahil sa calf strain nung nakaraang buwan. Sa mismong Christmas Day naman ngayon laban sa Warriors, lumabas yan dahil naman sa right groin spasms. Parang sobrang hina na talaga ng lower body nitong si Davis. At hindi na yan nakabalik sa game sa unang 32 games nila ngayong season. Nakapaglaro pa lang yan ng 15 games, halos kalahati agad yung na-absent niyan. Hindi pa full minutes yung ibang games dyan dahil sa iba't ibang injuries sa calf, adductor at groin area niya. Si Davis na lang rin kasi talaga yung aasahan. Siya na lang yung natitirang all-star level player since walang Irving. Malaking factor nga raw sana na maging competitive ang Mavericks kung fully healthy itong si Davis. Pero ang problema ngayon, mas madalas pa nga raw itong ma-injury at hindi makapaglaro ng consistent sa roster nila. Kaya sa laro kontra Warriors, yung pagkawala niya talaga sa game, yung isang araw sa nakikitang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking blowout win ang Warriors sa kanila. Ito yung naging sunod-sunod na injury para sa kanya ngayong season sa Dallas. Nag-absent rin siya ng maraming laro dahil sa calf strain at iba pang physical issues. Kaya nakikita na hindi talaga nagiging maganda ang takbo ng laro nitong si AD ngayon. Hindi makabuo ng stable rotation at rhythm ang Mavericks, lalo na sa kanilang frontcourt dahil kay Davis. Yan mismo ang nakikita na napupurnada ang pagiging contender ng Mavericks ngayon kahit may Cooper Plug dahil lang dito kay Anthony Davis. May mga analyst naman na nagsasabi mga parekoy na pag pinagsama nga raw si Luka, Lebron at Austin Reeves, nagkakaroon ng overlapping sa mga role, lalo na sa ball handling at playmaking, na posible nga raw hindi talaga epektibo sa configuration para sa playoff success nila. Si Luka nasa prime niya at sa maraming analyst mas logical nga raw na i-optimize nga ang roster para sa kanya bilang primary star ng team dahil kay Luka at sa breakout season ni Austin Reeves ngayon, maraming perspective na lumalabas na hindi na nga raw talaga kailangan si Lebron. Sa space, isistema nila ngayon na tumatakbo, lalo na't may edad, kaya sinasabi na kailangan bumuo ng Lakers ng mas batang mga core ngayon. Si Lebron meron pang natitirang 52.6 million na player option na magtatapos sa 2026. Kaya limitado pa rin nga raw ang roster flexibility ng Lakers sa offseason na dumaan dahil sa laki ng natitirang option dito kay Lebron. Kaya mas mahirap nga para sa Lakers na mag-add ng mas magandang complementary piece nga raw kung malaki pa ang islat ng payroll ni Lebron. Sinabi naman mismo ng agent ni Lebron kasi na very supportive to sa decision ng Lakers na i-prioritize ang timeline ni Luka at sa ngayon committed siya maglaro para sa team ngayong season lang. Walang official na usapan tungkol sa trade o extension contract. Ang front office kasi ng Lakers, kahit na may mga pumapasok na criticism sa kanila, nananatili pa rin confident yung mga to sa trio ni Lebron, Luka at Reeves. Gusto ng mga to na ipasok yan sa championship window ng magkakasama. After naman ng matinding talo nila sa Houston Rockets sa Christmas Day mismo, si JJ Redick mismo yung nagsabi sa media at nagbigay ng matinding puna sa laro ng team niya, partikular sa lack of effort at professionalism nga raw. Sa game laban sa Rockets, si Lebron may worst plus minus sa team, negative 33 yan mga parekoy. Nakadalasang sinasabing indication nga raw ng mas malaking negative impact ng player sa team habang siya yung nasa loob ng court naglalaro. Ang Lakers bumagsak ang performance mula sa 15-4 sa simula ng season at naging 4-6 sa huling 10 games nila at karamihan ng critics ang tumuturo sa kombinasyon ng lineup nila kung saan nandyan mismo si Lebron. Kaya sa press interview mismo na sinabi ni Redick na parang si Lebron nga araw talaga ang pinatatamaan nito. Maraming mga insider at lumalabas na mga report na si Lebron ang pinakatinatamaan nga raw sa sinabi na yan ni Redick.
Dahil sinabi niyan mismo na may mga player sila na hindi nga raw gaano gumagawa ng tamang option o choices sa rotation nila. Ito yung subtle way ni Redick para ituro yung mga players na hindi nag-e-effort nga raw sa opensa at depensa. Kaya natalo sila at natambakan ng Rockets. Kaya maraming observers ang nag-associate kay LeBron at iba pang veteran players na minsan binibigyan ng critics, hindi rektang binanggit yung pangalan dyan ni LeBron sa statement. Pero dahil nga sa recent performance, splits at context mula sa Lakers slump at sa top plus minus at team dynamics ni LeBron dyan, maraming fans at media ang nag-i-interpret dito bilang indirect shot o subtweet laban dito kay LeBron